Hey guys, good morning. Welcome to another video. And today, nandito tayo sa May Cavite. This is gonna be a 3-part series. As of now, kasi tatlo pa lang yung naka-plan ko na pupuntahan. So this is the first part. And then we're gonna go to another 2 more after this. So today, we are here at Kadto. Ayan, nandito si Kadto. So Kadto is a hole-in-a-wall style na bilihan ng food, and they offer bao sandwiches. Bao means yung parang yung kung mahilig kayo ng siopaw, yung puti. Ang alam ko tawag sa kanya is ampaw, hindi nakalimutan ko yung tawag sa kanya, pero lagyan ko na lang dito kung ano yung term. And yun, so it's a bao sandwich kasi yung mismo sandwich, instead na the usual na yung bread na gagamitin, yung buns, ang ginagamit nila is yung bao, yung parang sa mga siopaw. And dun sa yung laman is chicken, and then they have different flavors. So later on, tatry natin 2 flavors muna, and then they also have a dessert which is bao nuts ang tawag nila. So we can try to check it out as well. So tara, samahan nyo ako, tikman natin at sana magutom din kayo. So see you. And guys, medyo nag-start pa lang sila. Medyo napaaga kami ng punta. So ang operations hours talaga nila is 2 o'clock to 10. Pero ngayon kasi kaya na namin inagahan para hindi rin kami makagulo dun sa mga ibang bibili rin mamaya. Pero sa kanila pala, by the way, no, dun sa mga gustong pumunta dito sa Kadto at gustong matikman yung mga pagkain nila, you need to send them a message sa Facebook page nila. I'll link the Facebook account, yung profile nila, sa description. Ito yung itsura ng ano nila, yung Facebook page nila. Mag-send kayo ng message doon kasi nakalimit lang sila ng walk-in, gawa ng maraming mga nagpapa-advance order. Tapos yung mga naka-advance order na yun, which is for the day, minsan hanggang matapos na sila or hanggang mag-close na kaagad sila. So for example, nagpa-advance order, pumunta ka dito, nag-send ka na message, nagpa-advance order ka, may tendency na makuha mo siya by around 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock or anything, mga ganun. May mga times din na sa sobrang dami, baka hindi na nila ma-accommodate. So you need to make sure na kapag-send ka sa kanila ng message before you go here. Okay? Lalong-lalo na kung planado naman yung pagpunta nyo dito. So ayan, that's one thing. And of course, I'll link or I'll post yung menu nila dito. Ayan, dito. Ayan, andyan yung menu nila. Andyan din yung mga prices. So kapag pupunta kayo or gusto nyong umorder, make sure to send them a message, and then bibigyan din naman kayo ng menu para makapili kayo, and then definitely pagkapunta nyo dito, dito na lang kayo magbabayad. Hey guys, so naka-order yung order na process na, yun ginagawa na lang sa likod. Pero right as of now, 2 o'clock, yung orders na meron na sila is already up until 5:30. So meaning bago pa sila mag-open, fully booked na sila up until 5:30. So kung sakaling mag-order ka ngayon, makukuha mo yung order mo by around 5:30 or 6 o'clock na. Kaya ganun sila ka-busy. So kapag pumunta kayo dito, make sure na makapag-send kayo ng message muna sa Facebook profile or sa Facebook page nila para advance order. Tapos dito nyo lang bayaran. So yun guys, nandito na yung order natin. So we have the salted egg and garlic mayo. Tapos this is ano to? Honey garlic. Hindi, ito salted egg with mayo. Tapos ito honey garlic bao. Tapos we also have itong dessert. So meron tayong bao nuts. Yung bao nuts pala, meron siyang dalawang flavors. So the first flavor is cinnamon, and then the other one is milk. So milky, and then cinnamon, and then they also have a chocolate dip. So yun yan, sinandan. So check natin later. Pero let's try this out first. Black iced tea. Ayan. Sa drinks. Tapos this is green citrus. Ayan, green citrus. Alright. So salted egg. Ayan.
Yan siya. Tingnan natin yun. Yun. Tingnan nyo. Yung mismong chicken, yung chicken tender or yung ano, yung mismong chicken itself, makapal. Yung bao mismo, sorry. I think garlic mayo to. May pagkalasang garlic. I'm just not sure. Yung bao, malambot. Yan o, yan siya. Squishy. And then of course, yung chicken. Ito yung salted egg. Yes. So let's try, ano muna, isa-isa muna, no? Let's try the bao. Ano mo siya, ma-identify mo yung bao or yung mantaw kung freshly made, kung medyo bouncy. Ayan o, bouncy siya. So ito, hindi lang syempre. Wala naman lasa yung mantaw or yung bao. Pero yung mismong texture consistency niya, yun yung nagmamatter para sa bao. So, tara, let's check this out. Ayan. First bite, cheers! Big bite. Chicken is crunchy. Yung labas. Lasa mo rin yung salted egg. Pero yung mayo, medyo nag-overpower siya dun sa salted egg. So, pero okay siya. Ang sarap yun rin niya. Sarap yung lasa, lalo kung mahilig sa mayo. Kung hindi masyado, you can opt to remove it or siguro ontian yung mayo. Salted egg is good. The chicken itself, masarap yung chicken, malambot yung loob, tapos crunchy yung yung breading niya. Yeah. So, I think this is probably chicken thigh. Malasa siya. So, ito yung salted egg. Gilid muna natin. Let's try out the other one. Ito naman yung honey garlic. So, for this one, honey garlic, ang difference niya, yung kanina sa salted egg, mayo lang yung nakalagay doon. And then of course the lettuce dun sa may ilalim. Ito, meron siyang coleslaw. Ayan. May coleslaw na kasama. Right, so the bao, coleslaw, you have your honey chicken, and then of course you have the lettuce. So let's try this out. Oh my god, ang bigat. Also is good. First impression, ang bigat ng chicken. Hindi siya kasing bigat ng salted egg chicken. I'm not sure why, pero I think it's because of the chicken itself. Kasi ito try ko muna yung chicken lang. Laman na kagad yan eh. Ang hirap niyang hanapan ng pwesto kung saan ako kakagat. Gusto ko to. Ano? Yung combination ng coleslaw, yung honey chicken, yung bao, yung garlic, honey garlic chicken pala, honey garlic chicken, yung bao, solid. Between the two, I prefer the honey garlic chicken just because yung
yung combination of flavors, masarap. Hindi sila nag-aaway-away, wala nag-overpower. So the coleslaw, the chicken, yung honey garlic itself, compliment talaga, solid talaga. Sa salted egg and mayo naman, actually okay din siya. Medyo parang lighter lang yun, or baka mas magaan lang ng kaunti yung yung chicken. I'm just not sure, pero yeah, both are good. If you would like to try yung salted egg and then the honey garlic, must try to. Marami pa sila, meron pang bawang, meron pa silang barbecue, marami actually. You can check the menu, but for now, for today, etong dalawa muna. Let's try ito naman. Yan. Ito, bao nuts. So yung white is the milk. Ito. This is the milk. And yan, milky. And then the other one is cinnamon. Yan, cinnamon yan. Cinnamon. So try muna natin ng as is without the chocolate dip. Crunchy. Hindi ko na hindi ko expected na. Yung outer layer ng bao nuts, I think this is the fried. Deep fried to. Crunchy siya. And then airy yung loob. Kuha tayo sa bag. Pagatin natin. Ito yung milk. Bouncy, airy. Alam mo yung bao, ngayon lang ginawa. White dito. So, solid, milky, masarap. At as is, okay na siya. Let's try with the dip. Yung chocolate, familiar yung lasa ng chocolate. Parang siguro dark chocolate siya. Pero ang pinakamalapit na natatandaan ko lasa nito, chocolate ng Ricoa. Yung hot choco ng Ricoa. Yung pinakamalapit na lasa ng chocolate dip nila. I'm just not sure kung paano lang ginagawa, pero yung lasa ng dark chocolate, ito yung parang kapag kabagong taon, either yung salubong na bagong taon or yung January 1 na madaling araw. Dati kasi lola namin madalas na maggawa ng chocolate drink. So, ito yung Ricoa na dark chocolate. Tapos papakuluan, tapos iinumin mo na mainit. Yun yung lasa niya. Masarap yung chocolate dip. Nakaka-addict. Same goes with the cinnamon. Same goes with the cinnamon as well as with the milky. Pero between the two, I'll go with the milky flavor. So, ayun. Kakain muna kami. Oh, by the way, yung drinks pa pala. Sorry. Black iced tea. Ano lasa niya? Oo, parang yung parang yung pinakuluan lang na tea leaves. Tapos may kasamang lime or lemon, yung flavors na. Pero I think this is like an authentic tea, yung may tea leaves talaga tapos pinakuluan lang instead of the powder. Yun yung feeling niya. So, parang yung brewed teas, parang ganun. So, ito okay ito. I'll try the green citrus maasim. Di naman. May maasim. Hindi, ano siya? I'm just not sure kasi nauna yung kain ko na matamis. So yung registry ng flavor sa akin nito, hindi siya ganun katamis. Pero yung citrus na lasa niya, yung parang may lemon, tapos prenes mo or parang kalamansi or lemon, tapos yung mismong juice yung concentrate, parang ganun. Samahan mo ng konting tubig, hinalo mo, lagyan mo ng malamig na, lagyan mo ng yelo, ganun siya. Yun siya. Actually, yun yung best way. This is natural, parang natural calamansi lemon juice, parang ganun. Kung medyo mahilig ka sa maasim, this one's good. Actually, both are good. Everything's good in here. So, ayun, kain muna kami. And we'll just enjoy our lunch. Actually, merienda na. Lunch/merienda. So, tara, kain tayo.
And guys, so akin na, ako naubos ko na yung akin. Nandito, yung kay Amy. Iwan niya, sobrang laki nga kasi. I think yung comparison nito, yung size, kung nakakain na kayo ng chicken sandwich ng Jollibee, ganun yung comparison niya. As in, pero syempre yung buns niya is smaller kasi nga yung bao is smaller compared dun sa buns ng yung bread buns ng Jollibee. Ganun siya kalaki. So, mabigat sa tiyan. I think this is 170 pesos each. Yung 170 pesos sobrang na to. Sobrang sulit actually. Sabi ko nga kay Amy kanina, buti na lang walang ganitong malapit sa bahay kasi nakakapulubi to. Kasi pwede mo siyang araw-arawin. I mean, ito yung magki-crave, oo, yung magki-crave ka talaga. Parang kapag nalasahan mo or natikman mo siya, kumari ngayon natikman mo siya, kinabukasan parang gusto mo merienda mo, ganun ulit. Diba? Medyo mamumulubi ka pagka ganun. Pero it goes both ways. So medyo malungkot lang, wala kaming ganito sa amin. At dito lang siya sa may Cavite. Pero definitely kapag bumalik kami dito, okay na rin. Pag bumalik kami dito ulit, kasi dito naman ang in-laws ko, baka bumalik, syempre definitely babalik kami dito. We'll try the other flavors. So ayun, try na lang namin, not to try, pero ubusin na lang namin itong bao nuts. Verdict, siguro out of 10, the bao itself, the sandwich, everything, I think this is a 9 out of 10 for me. I see myself na kung sakaling sabihin na lang natin, walang limitation kung kailan ka kakain or gusto mong kumain, I think I can see myself to eat this every day, at least once a day. Merienda, midnight snack, mga ganun. Pwedeng dinner, pwedeng lunch, so parang ganun. Complete meal, may 9 out of 10. Siguro yung dun lang sa honey garlic na bao. Ang comment ko lang dito is, since yung honey garlic na chicken, yung honey itself, medyo nagde-drip siya dun sa may bao mismo. So kapag ka nag-take out ka, tapos mamaya mo pa siya kakainin, may tendency na maging soggy yung bao sa ilalim. Kasi mas manipis yung bao sa ilalim eh. So, ang nangyayari, sisipsipin nung bao sa ilalim yung honey, and then ang tendency kapag kinuha mo siya, soggy na, at minsan may times pa na kapag nasobrahan ng liquid yung bao kasi, magiging sticky. So yun lang. Pero all in all, the bao itself, freshly good. I mean freshly baked. Hindi na baked, steamed. Freshly steamed. Made siya today. Hindi siya yung ginawa kahapon, pre-noof and everything. Hindi siya overproofed. Kasi nga, yun, kapag overproofed siya, sobrang airy nung mismong bao. Kapag ka sobra naman ng steam, matigas naman yung bao. So this one's perfectly steamed, perfectly proofed. So I think that's one of the things that you can look forward to. The size of the chicken, sobrang laki. Well, sorry, hindi mas sobrang laki, pero sakto siya doon sa size ng bao. Pero isa pa pala, gusto sana namin mas makapal or mas malaki yung bao. But definitely, it's all good. 170, this is a good buy or a good deal for 170 pesos. I think meron din silang meal na 230 with the chips, and I think with the drinks. I'm not sure kung kasama yung drinks, sorry. Double check nyo na lang sa may menu. Pero yeah, if you're here sa may bandang Imus, you can search for Kadto. So Kadto. Nasa may Google Maps naman siya. And ang operation hours nila is 2 o'clock up until 10 o'clock. But again, before you go here, instead na magwa-walk-in ka, send them a message via Facebook, their Facebook page. Tapos bibigyan naman kayo ng menu doon, mag-send na kayo kaagad ng order ninyo as soon as you can. If you can send them a message ng siguro the evening prior, much better. Kung hindi naman, the morning, bago kayo pumunta dito. Kasi nag-send na kami ng message again earlier this morning, mga around 7 or 8 o'clock in the morning. Napunta kami dito ng 1:45, 1:50. Nakuha namin yung food ng almost 3 o'clock na. Or past 3 na pala. Kasi nga sa sobrang dami
ng mga umu-orders online at pine-prepare nila na for pickup na lang. So, kung ako sa inyo, kung gusto niyo pumunta dito, make sure that you send them a message first. So again, if we're going to go back here, definitely yes. It's a definite yes. We'll try the other flavors as well. So ayun lang guys, salamat sa panonood ng isa pang video. This is the first part out of the 3 parts ng ating food vlog here sa Cavite. After this, we're gonna go to the next one. Isa pang nagte-trend yun na kainan. So, samahan nyo kami in the next video. And thank you for watching. See you again mamaya. Bye-bye. Hey guys! Welcome to another video. This is the second part of the 3-part series ng ating Cavite food vlogs. So today, andito naman tayo sa hindi nakikita. Pero ito ay yung Team Paresan. Yung Paresan ng Team Payaman na member na si Awi. And dito yan sa may Molino Road. Actually, along Molino Road. I think malapit siya. Actually, yun. Sorry. Katapat siya ng the Bear of Light and Wisdom Colleges. So again, dito yan sa may Molino. And saktuhan natin na walang masyadong tao. Actually, talagang kami lang yung tao nandito. So, medyo okay tayo makakapag-vlog. Hindi masyadong maingay. And tignan natin kung ano yung mga pagkain dito. Kung masarap ba talaga. Tulad ng ultramagnetic overload. Yun ang gusto natin ordering ngayon. So, tara, let's try yung chicharong bulaklak, yung lechon kawale, at yung beef nila na pares. Only soup, and only rice. Try. And habang hinihintay natin yung order natin, itong paresan na to, I think 2 months pa lang siya. February yata siya nag-open. And mabilis din siya na nag-trend. So hopefully malasahan natin, matikman natin yung mga iba't ibang mga nag-trending na pagkain dito. Kasi most of the time yung ultra overload yung in-order. So yun din yung in-order natin. Meron siyang beef, merong bagnet, and chichabu pares. Chichabu. Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Chichabu pala tawag doon. So ayan. Tapos pineapple, tsaka soda na lang. Pineapple kasi medyo kinakabahan ako sa intake ng taba. Mahirap na. So ayan, hintayin na lang natin yung order and let's see, sana masarap. Alright, so dito na yung order natin. So again, ito yung ultra overload. So again, dito yung lechon kawale, tapos baka tumapon. Lechon kawale, tsaka yung chichabu, chicharon bulaklak. Kamay na lang natin. Ayan. Chicharon bulaklak. Mukhang crunchy. And of course, lechon kawale. Dito yan. Tapos of course, ang ating pares. Ayan. Init. Init ng pares. Grabe. So, dito yung mga nandito yung beef. Ayan yung beef. Right? Grabe yung beef. Para nakikita mo, talagang para natatanggal siya. Hibla-hibla. And tapos, syempre, andi tabayan. Yung mga taba. Ayan. Ayan, mga taba. Diba? And syempre, rice, Java rice. Yan, Java rice tayo. And sa akin, pineapple juice. Kay Miko. So, ito na yung sayo. Ito akin to. Palamigin na muna natin. Syempre, muna tayo, pineapple. Mahirap na. So, first off, gusto ko i-try yung yung lechon kawali muna na hindi siya sinasama ng kahit na kawali. Hopefully narinig nyo kung gano'n siya ka-crunchy. Harap. Next. Yung lechon kawali. Siguro bagong luto. Most likely bagong luto kasi wala namang ibang kasama dito. Wala ba tao? So, most likely bagong luto, pati yung chicharong bulaklak. I'm just not sure kapag maramihan tao. So,
Pero ngayon, luckily, bago luto yung chicharon, yung lechong kabale, try naman natin to. Chichabu. Labang mas maliit, kinakabahan ako dito. Ayan. Tama. Yung chicharon bulaklak, masarap na yan. Masarap na yan as is. Yun lang, habang kinakain mo yan, ramdam na ramdam mo talaga yung yung taba. Pero definitely masarap. Masarap yun. Shabu. Next. Ito, yung nagde-differ kasi nung pares. Whether yung pares na nasa kanto, yung may kasamang mami, or yung mga pares sa mga restaurants. Yan. Nag-iiba-iba sila sa lasa ng sabaw or nung sarsa. So, yung iba, yung mga nasa labas, mga nasa daan, ito yung mga medyo salty, savory part na pares. Yung iba naman, manamis-namis. So, ako personally, gusto ko yung parang sa Pares Retiro, medyo manamis na, medyo malapot. Pero, gusto ko rin, or sanay din ako dun sa yung mga maming galaba na tinatawag, or yung pares na nasa daan. So, okay sa akin both ways. Pero kung papapiliin ako, I would rather go with yung sa medyo manamis-namis. Pero tikman natin to, ito wala pa akong ginagawang kahit anong timpla. So, hindi ko pa nilalagyan ng toyo, ng kahit ano. So, yung iba, kailangan mo muna timplahan para magkaroon ng lasa. Tikman natin to. Cheers. Isang lasa yung star anise. Hindi siya yung sobrang matapang ang lasa. Saktong-sakto siya. Actually, kung ikaw, hindi ka naman masyadong malagay ng mga pangtimpla, okay na to eh. Okay na to actually. Hindi mo na kailangan timplahan. Tama nga yung sinasabi nila Cub Stress. Kasi napanood ko yung sa Team Canlas. Nagpunta sila dito na kung tinikman nila, hindi mo na nga kailangan timplahan yung mismong sabaw o yung sarsa nung more on the saltier side, savory side. Ito, kaya siya yung mga katulad ng mga nasa maming gala. Yung mga nasa daan, yung mga nakabike na mga pares. Ito yung gusto ni Amy na lasa ng pares. Sa tikon mo. Tikman mo lang siya. Mainit Diba? Yan yung pares na napaparami ka ng kanin. So, ito yung pares na mapaparami ka talaga ng kanin. Kasi hindi siya nakakasawa na lasa. And definitely yung rice nila, ang laki. Ito yung mga parang pinaglalagyan ng scramble. No, yung mga parang shake or anything na mga ganun. Yung malaki yung niya, yung lalagyan niya, and definitely marami yung kanin na kagad. Although, kung kulangin naman kayo dito, only rice naman siya. So, only rice, only soup. So, ayun, try na natin. Sabaw. Ayan. Bigyan natin ng sabaw. Ayan. Of course, try naman natin yung karne ng baka. Yung beef. Ayan. Ayan. Yun ang baka. Try muna natin siya as is. Without any rice or anything. Tignan natin. Cheers. Parang kailangan magpag-ibig. Sarap. Sarap ng baka. Hindi masarap yung baka. As in, ang lambot. Parang, Masarap siya kasi natatakot ako. ito yung tipo ng baka na parang baka tulad ng ginagawa na sa mga bulalo. Yung parang 4 to 5 hours na pinapakuluan. Ito parang overnight na pinapakuluan sa sobrang lambot. Tsaka malasa talaga. Skin. Guys, kung nandito kayo sa Pipanda Molino, try nyo tong Team Paresan.
Ang sarap nung ano, ang sarap nung beef. Beef pa lang to, yung beef pares mismo. Ito. Tingnan nyo, mamula-mula pa yung beef niya. Oh. Solid. Solid yung ano, solid yung beef niya mismo. Kaya pala binabalik-balikan to. Try natin yung kanin. Java rice. This is parang siyang regular rice na sinamahan ng Counting Java. Yun lang, medyo kung i-categorize mo to ng Java rice, parang kulang naman sa lasa. Pero sakto naman siya kapag kasi sinamahan na siya ng yung sauce or yung ano sabaw ng pares. Pag sobra, tama. Pagka sobra naman yung lasa, malasa yung kanin, malasa yung sabaw, malasa yung laman. Laban-laban na yan. So dapat meron pa ring harmony dun sa ano sa lasa. So first bite. Cheers. Sarap. Solid. Try naman natin yung ano. Itong kawali. Itong kawali. Tapos sabaw. Pagkatapos pipi na. Itong kawali, sabaw. Grabe. Tapos mo kumain ito, pag nakarami ka nito, mapapalapit ka talaga kay Lord. Grabe. Pero, masarap siya. Masarap na nakakatakot. Lalo na kung high blood ka. Hindi yung masarap na kasalanan. Masarap na makasalanan. Hindi naman makasalanan. Hindi makasalanan kumain ito eh. Diba? Masarap lang siya. Period, yun lang. Dun sa mga may high blood, medyo tingin-tingin lang. Ganun. Tulad ko. Tulad ko. Yun. Dabihan na lang natin ng ano, ang pineapple juice. Ayan, pineapple juice. Next up, charong bulaklak naman. Isang litrong pineapple juice. Charong bulaklak. Rice. May konting sabaw. Sabi nga ni Sir Jaysar, shout out sa'yo. Kung sa'yo, first bite, thank you Lord. First bite. Thank you, Lord. Ito, first bite, see you Lord. Good luck, lalo na sa mga may high blood. Pero Just take the wheel. ang sarap, ang hirap tumigil. Sabaw. Dapat dito after mong kumain, magano kayo? Tsa-tsa ah. Kaya magkakape, mainit. Ganun. Kaya pineapple juice, marami-rami. Pineapple juice. So, ito, kakain muna kami. Actually, ako lang pala kakain kasi busog pa daw siya. Galing tayo sa Kadto. Yun nga pala, kapag hindi nyo pa napapanood ang first episode nitong 3-part series ng ating Cavite Vlogs, Cavite Food Vlogs. Ilalink ko yung video link. What? Ilalagay ko sa description yung video link. Mapanood nyo or somewhere dito. Makikita nyo naman siya. Yun yung sa Kadto. Ayan. Tara, kain. Ayan guys, so medyo sorry sa audio. Nalobat yung lapel. Pero anyway, ayun, sobrang actually sarap nung lechong kawali, yung chicharong bulaklak. Pati yung mismong pares, yung soup. Ito nga yung sabi ko sa inyo na hindi nakakasawa na soup. Yun lang masyadong mataba or ano siya. Fatty talaga siya. So parang kapag humigop ka, medyo feeling mo kumakapal yung ganito mo dahil sa taba. Pero then again, fatty's flavor nga, tawag nga, sabi nga nila. So, ayun guys, kung nandito, kung mapapadpad kayo dito sa may bandang Cavite, Arao Molino area, ito nga yung street na to is Molino Boulevard ba? Or Sampasa Molino. Ayan. Puntahan nyo to, Team Paresan. So, dito lang, along Molino Boulevard. Tapos, try nyo na yung overload. Actually, okay yung overload. 160 pesos yung isang order.
Again, meron ng lechong kawali, meron chicharong bulaklak, tapos yung beef. So, solid yung beef actually. So, ayun guys. So again, salamat sa panonood dito sa another video. And again, this is the second part of our 3-part series ng ating food vlog para dito sa Cavite. And after na to, punta naman tayo sa pangatlo. So, please watch out if you haven't seen the first video. I'll link put it on the description. Lagay ko na rin din somewhere dito. Yung first part, this is the second part. So, let's find out dun sa pangatlo naman. So, again, thank you for watching. See you in the next one. Hey guys, good evening. Welcome to another video. And tonight rather, ito na yung pangatlong part ng ating 3-part series ng ating Cavite food vlogs. And tonight, nandito tayo sa Paw and Beans Cafe or Paw and Bean Cafe. So this is a pet-friendly na cafe dito sa may Toklong area. I think this is already Imus if I'm not mistaken. Tama. Toklong, Imus, Cavite. Toklong I-C or 1-C Imus, Cavite. So I think since hindi siya wala siya sa main road, like let's say yung mga talaga nadadaan ng mga sasakyan, this is somehow like a hidden gem or a hidden cafe in a sense, pero searchable naman siya sa Google Maps. So you can look for Paw and Bean Cafe and then sundan nyo na lang yun sa Google Maps. But if you're gonna look at it, ang lawak ng area, and there are also people who brought their pets with them dito sa cafe na to. So let's try to check kung ano-ano yung meron sa kanila sa kanilang mga menu, mga kape or mga drinks, and of course the food. So let's find out. Alright guys, so naka-order na kami. So this is Choco Chip, Frappuccino. Choco Java Chip. Ayan. Ito naman is iced Americano. And then of course, grass. Matcha, sorry. Sorry doon sa mga matcha lover. And then ito, chocolate ice cream blended. And then umorder din kami ng what do you call this? Dynamite. And mukha lang siyang Shanghai. Pero dynamite yan. Dynamite spring roll. So, technically, Shanghai siya na may maanghang. So, ayan. And I think, alam niyo na rin naman yung lasa ng mga ibang drinks dito. Pero medyo ako dito sa chocolate ice cream. Kasi, I think meron talaga silang ice cream. Pero ang dito, actually, pinakabentahe talaga dito is yung cafe nila pet friendly. So kumbaga kung meron kayong kung per parent kayo or may mga pets kayo, pwede nyo dalhin dito. So dun sa baba kanina meron kami nakitang 2 dogs. And then meron din pala dun sa may bandang parking area, parang play area ng mga dogs. So kung medyo makulit or gustong maglaro ng mga pets niyo, you can leave them there. I think wala naman siyang bayad. And ayun, I'm just not sure kung anong oras sila nag-start ng operation, but they close at 10 p.m. So ayun, try natin itong chocolate ice cream. Ano sa inyo? Kay mama to. Tapos kay bossing. Sa'yo yan. Kasi 4 kami ngayon. Nilabas muna namin yung 2 bata. Baka stress na sa bahay. Mahirap na. So, ayan. Actually, ito, initial feedback ko sa kanya is hindi siya ganun katamis. More on the creamier side siya. Andun yung chocolates. Meron siyang mga chocolate na parang yung sa Java chip na parang dinurog. Ganun. Tapos, sakto siya actually. Kung ikaw mahilig ka sa mga
frap pero hindi ganun katamis ang hinahanap mo, I think this is what you want. Ito yung pwede nyong i-try, especially kung mahilig ka sa chocolate. Ayan, nagtitikiman na sila ng mga drinks nila. Yung Americano, zero sugar yun. Hindi sila naglagay ng sugar. Tapos yung si Amy, kinuha yung matcha cream. Ngayon, kinuha naman ni Mama yung matcha cream. Nagustuhan yung matcha cream. So, I think all good sa matcha. Yung mga matcha lovers dyan, try nyo na rin to. And the spring roll, na Dynamite spring roll, sorry, hindi ako mahilig sa sa maanghang. Pero let's try it out. Sarap. Alright. Dynamite spring roll. Ano siya? More on, actually, yung pagka spring roll niya, hinahanap ko yung parang giniling. Kung lumpia style or spring roll. Hinahanap ko siya pero wala. Ito yung laman. Ayan, hindi nagpo-focus. Pag-focus ka. Ayan. Pero ano siya, may cheese and then of course yung sili na na green pero hindi siya ganun kaanghang. So, dun sa mga mahilig kumain ng spring roll pero hindi masyado mahilig sa maanghang, you can try this out. This is definitely good. So, yeah, everything's good. All in all, yung pricing, then lalagay ko dito. So, may banda dito. Yung ice americano is 110, yung chocolate chip frappuccino is 169, matcha cream 165, chocolate ice cream shake is 169, and the Dynamite spring rolls 139 for 468, 890 pesos siguro. So everything in here 752, which is almost the same as doon sa ibang mga coffee shops na pagbibilan ninyo. And dito meron silang dessert, meron silang mga meal. I think may meal sila. Meron silang snacks, mga waffles, breakfast, yung mga ganun. And then of course yung mga pika-pika. So ayan guys, we're just going to enjoy this drinks, and kung gusto nyong puntahan to, just look for Po and Bean Cafe. Ano ka lang dito. Ayun guys, yung pinupunta nyo dito, actually, it's not just the food or the drinks. Well, actually, ano na siya, bonus na siya, yung food and drinks. Pero yung kumbaga yung pwede mong dalhin yung mga pets ninyo, tapos meron kayong malawak na area na pwede sila maglakad-lakad, or kung okay naman sila yung tatakbo or what, pwede naman, hindi naman din maraming masyado yung dumadaan doon sa may main road. Pero of course, mas maganda kung hawak-hawak na sila. So you're basically paying for the vibes, for the experience, pero yung pricing hindi ganun kataas. Hindi siya umabot ng 200. Siguro ang average ng drinks is around 160 to 170. Yun na yung pinakamahal pala. So ang average naman sa 140, 150. Meron silang mga non-caffeinated, meron silang mga juice, meron silang mga teas, merong caffeinated. So iba-iba. They have a lot of drinks that you can choose from. Tapos of course yung snacks din, tulad ng ito nga, Dynamite spring rolls. Actually, masarap siya. Yan, so hindi ko na masyadong binabago yung mga shots natin, pero anyway, this is the third video for our 3-part series dito sa Cavite. And actually, may nakita pa kaming ibang mga kainan kanina along the way. Meron pa kaming gustong puntahan bukas, pero take out na lang naman yun. So once we buy dun sa sa bilihan na yun, siguro sa bahay na lang namin i-try reviewin. Pero anyway, thank you for watching this video, and if you haven't subscribed, please subscribe to our YouTube channel. Kung hindi nyo pa napapanood yung first and second part of this 3-part series, ilalagay natin yung links dun sa description, or you can click somewhere around here this video. So again, this is Jason. Thank you for watching, and see you in the next video. Bye-bye.